Samantala, alamin naman natin ang iba't ibang tradisyon ng Pilipino tuwing nalalapit na ang araw ng Kwaresma sa report ni April Enerio. Nakahanda na ang Simbahang Katolika sa pagdagsa ng mga Katoliko ngayong Ash Wednesday, tanda ng pagsisimula ng Lenten season o panahon ng Kwaresma. Kaya ngayong Miyerkules, libo-libong Katolikong Pinoy na naman ang papasok sa opisina at eskwelahan na may abusan noo matapos dumalo ng misa. Ang Kwaresma ay ang paggunita sa 40 araw na pag-ayuno ni Jesus at pag-alala sa kanyang mga sakripisyo upang iligtas ang sangkatauhan mula sa kasalanan. Ngayong panahon ng Kwaresma, ginagawa ang pag-aayuno at pagngingilin. Ano nga ba ang para sa mga Katolikong may edad 18 hanggang 59 anyos na walang sakit? Ang pag-aayuno o fasting sa Ingles ay ang pagkain lamang ng 1 full meal at 2 beses na maliliit na pagkain sa isang araw. Ang pagngingili naman o abstinence ay ang pag-iwas sa pagkain ng karne maliban sa karne ng isda. Pwede ring isagawa ang pagngilin sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga bagay o gawain na tipikal nating gusto o ginagawa. Ang fasting at abstinence ay ginagawa tuwing Ash Wednesday, Good Friday na papatak sa Abril 18 ngayong taon at lahat ng Biyernes ng Lenten season. Bakit nga ba natin ito ginagawa? Ayon sa sulat ng Santo Papa noong 2009, ito ay isang paraan ng pagsisisi sa mga nagawang kasalanan at isa rin paraan upang mabuo ang disiplina sa sarili ng bawat isa. Ayon kay Messenger Joselito Asis, Secretary General ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, pwede naman anyang hindi makapaglagay ng abo sa noo pagkat hindi ito kasalanan, pero hinihimok niya ang mga Katoliko na mag-abstain at mag-fasting. Kaugnay nito ang panawagan naman ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle sa mga Katoliko na donasyon mula sa gagawing abstinence at fasting sa Fast to Feed Fund campaign program ng simbahan para sa mga kabataang biktima ni Bagyong Yolanda. Ngayong Ash Wednesday, simula ng panahon ng Kwaresma, makiisa sa pag-aayuno, pagninilay-nilay at pagsisisi sa mga nagawang kasalanan at pagbabagong buhay. Panahon ito ng paggunita at pagbabalik loob ng mga Kristiyanong Pilipino at pagkakataong palalimin ang kanilang pananampalataya. Para sa Telebisyon ng Bayan, April Enerio.